Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo. Ang programang magbibigay inspirasyon at kaalaman po sa inyo tungkol sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Ngayong araw po ay makakasama natin ang isang taong tumutulong sa mga negosyante o business owners para mas mapalago ang kanilang negosyo. In short, sila ang kapartner sa tagumpay. Nagbibigay sila ng gabay, suporta at diskarte para makamit ang mga goals sa negosyo. Mga kaibigan, natin pong i-welcome ang special na panauhin, si Arvin Orrubia, Chairman po and CEO ng High Limbia Investment at founder ng Kasosyong Malupit Global Group. Ito po ay very close family friend, kaibigan ko to, matagal ko ng kaibigan. Welcome, Arvin, dito sa Kabuhayan at Negosyo. Wow, masayang-masaya rin akong naimbitahan niyo ulit ako, Yusek. At ang tagal na rin nating magkasama sa pagtulong sa mga kapwa nating negosyante. Nice meeting you again, Yusek. Maraming salamat thank you. sa Welcome, invitation. welcome. Alam mo, ito si Arvin, idol na idol ko to, mga ka-intrip, mga kasosyo, dahil Yes. talagang nung nasa gobyerno pa ako ay sinusubaybayan ko ang kanyang mga sa social media niya, YouTube niya. Napakasikat po ito at due to public demand ay ini-invite ko si Arvin at talaga naman sa mga nakaraang episode natin ay napakarami nating natutunan sa inyo. So, kumusta Arvin ngayon? Anong mga outlook mo sa business, Arvin? Naku, Yusek, matagal-tagal na rin tayo huling nagkita. 2 years or 3 years. Naku, ang bilis ng panahon ngayon. Sa isang taon, 2 taon, ang dami nangyayari. Pero ngayon, Yusek, positive ang pagninegosyo natin. Maganda ang ekonomiya kung gagalingan lang at uunahan sa mga bagong bagay ngayon na alam ko mapag-uusapan natin ngayon na magagamit ng mga negosyante. Naalala ko yung mga taga-subaybay natin, Arvin, dun sa Ang Kabuhayan Kayang-Kaya, yung dati kong programa sa kabilang channel na Kabuhayan Pinoy. At talagang ikaw ang nire-request ng mga suki natin doon. Ngayon naman dito sa Kabuhayan at Negosyo, Yes. syempre ibang community rin na to. At siguro gusto nilang malaman, sino ba si Arvin Orrubia? Ay, nako, salamat sa tanong na yan, Yusek. Magandang araw po sa inyo at maraming salamat sa Kabuhayan at Negosyo sa pag-invite sa akin. Sa mga hindi po nakakilala, ako po ay tunay na negosyante, tulad din po ninyo. At nagsimula tayo sa pagsisimula ng mga maliliit na negosyo, ng maliit ang puhunan and walang puhunan, na master natin yan. Isa po akong inventor, pero hindi tayo pinalad dyan. Dahil sa Pilipinas, hindi ako nai-investan. At yan din ang problema ng mga inventor dito sa Pilipinas. Hindi tayo napopondohan. Pero hindi ako tumigil, kaya nagnegosyo ako ng mga magpapasok ng pera para ma-investan yung aking mga gustong inbensyon. Sa suma total, negosyante po ako at magkakaparehas po tayo ng mga problemang pinagdadaanan. Alam mo, napakasaya ko ngayon uli dahil ito, nagkukwentuhan na naman tayo, Arvin. At dati, yung show ko dati ay isa ka doon sa talagang nagpasikat. Anyway, Salamat po. Oo. Ang layunin natin ay, syempre, gusto natin mainganyo yung mga aspiring entrepreneur, yung mga kababayan natin, mga ka-intrip natin, mga kasosyo natin sa negosyo na gusto talaga nilang, alam mo, hindi naman lahat ng negosyo, Arvin, ay nagtatagumpay. Pero hindi ko nakakalimutan yung prinsipyo mo na sugod ng sugod dapat ay tuloy-tuloy. So, di ba, ikwento mo sa kanila, Arvin, na mayroon kang dating 3 negosyo na hindi naman nagtagumpay pero ngayon ay very successful negosyante na po si Arvin, mga kaibigan. Nako, tandang-tanda niyo, Yusek. Totoo po, ang una kong 3 negosyo na trinabaho ko ng 10 taon, puro lugi po yun. At doon galing ang lahat ng binabahagi ko sa social media, sa 3 lugi na yon. CCTV company, software development, at saka yung inventions company ko. Kahit gaano ko galingan, ako ang hindi pa handa. Pero hindi lang tayo titigil. At tatama yan. At yung ika-4 ko ang negosyo, doon tayo nakakuha na ng magandang cash flow. At yun ang nag-invest sa mga iba ko pang venture. So, wag lang titigil. Yun lang ang sa tingin kong sikreto. Pag uminto, talo. Tama yan. At tandang-tanda ko pa yung
may nagtanong sa'yo doon sa programa natin, Arvin, kung ano daw yung negosyo na walang lugi at Yes. sigurado. So napakaganda yung sinagot mo doon sa mga kasosyo natin noon, mga taga-subaybay natin. So ngayon, Arvin, ano ba sa tingin mo ang pinakakaraniwang problema na nilalapit sa iyo sa yung mga kliyente mo, yung mga mga kasosyo mo para kanino ba talaga ang isang entrepreneur? Nako, unang problem, pare-pares tayo dyan. Puhunan, pera. Pero na-solve na natin yan. Napatunayan na natin na kayang magnegosyo kahit walang puhunan. Magbenta ka ng wala. At kung maubusan ka ng pera, dahil marunong ka na magnegosyo ng walang puhunan, masosolve mo rin yung problem. Ang pagninegosyo po, akala ng lahat, para sa may gusto yan. Hindi. Ang pagninegosyo, negosyo ang pipili sa'yo. Pipiliin ka ng negosyong para sa'yo. Hindi mo man gusto yon, pero pag pinili ka ng negosyo na yon at galingan mo lang, sigurado magtatagumpay din yan. Oo, at si Arvin po, mga kaibigan, mga suki natin, mga ka-intrip, ay marami talagang tumatangkilik dito. Ano ba ang pinagkaiba, Arvin, ng business coach sa mentor or consultant sa isang pagninegosyo? Naku, magandang tanong, Yusek. Importante po lahat yan. Ang business coach, ay yung mga successful na tao, may mga business coach yan. Esperto sa psychology, sa motivation, sa strategy, kanya-kanyang business coach. Parang mga athlete, yun ang business coach. Paid to guide us. At hindi masasama yung mga business coach. Yung consultant naman, para sa akin, Yusek, tulad ng pag magpapa-franchising na yung business natin, bilang entrepreneur, hindi nyo nasosolohin yun. You need to pay some company na export sa bagay na yun. Kung gusto nyo magpa-franchise, maghanap kayo ng franchising consultant. Kung gusto nyo magparehistro, maghanap kayo ng business consultant na mag-aasikaso ng papeles nyo. Yun ang consultant. Dito tayo sa mentor. Ang mentor para sa akin, hindi hinahanap. Mentor ang makakahanap sa inyo. Correct, correct. So, just expose yourself, make it public, yung mga ginagawa nyo. Pag nakita ka ng taong matagumpay na at naniniwala sa'yo, ime-mentor ka niya. Hindi ako naniniwala sa paid mentorship. Ang tunay na mentor, tutulungan ka, gagabayan ka, kasi nakikita niya, nung mentor na yon, yung sarili niya sa'yo dati. Tama yan. At sa tingin mo ba, Arvin, anong mindset ang dapat mayroon ang isang entrepreneur, negosyante sa panahon ngayon? Sa ngayon, Yusek, mindset, mag-focus tayo sa kakayanan natin, hindi sa puhunang pera. Ang problema ng mga gustong magnegosyo, iniisip yung kapital na pera. Hindi lang po pera ang kapital. Yung talento nagbigay ng Diyos sa atin, yon ang puhunang hindi nauubos. Pero pag nag-concentrate tayo sa perang puhunan, dyan kayo hindi makapagsimula, dyan kayo hindi makapagpasabog ng negosyo, hindi makapagpalaki kasi laging kulang ang pera, kulang ang pera. Lagi namang kulang. Mag-focus tayo sa talento natin, kung ano mang talento nyo yan, tutukan nyo yan, dahil may ibang taong handang magbayad dyan. Tama yan. At ngayon, napakaraming mga business ideas, Arvin. Pero hindi naman lahat ng business ideas ay na-execute. At syempre, lalo na sa mga maliliit, micro, small, Yes, medium opo. entrepreneurs, ang laging dinadaing na, wala kaming puhunan. So, yun lagi, no? So, wala naman namimigay ng puhunan. Kahit bangko, hindi ganun, Tama po. kadali kumuha ng puhunan. Kahit magulang nga natin, hindi tayo binibigyan ng Tama, mga Yusek. puhunan. Paano mo tinutulungan ng isang business na struggling makakuha ng clients or customer? Kasi, alam mo, hindi ko rin nakakalimutan yung sinasabi mo, napaka-importante yung merkado sa isang business. Tama po. At sa panahon nga natin ngayon, Yusek, lahat naman ng negosyo kailangan ng customer, ng client. Sa panahon ngayon, walang tatalo sa social media. Pinaka-efficient, pinaka-walang gagastusin, makakapasok kayo dyan, pero meron kayong dapat paglabanan, which is yung takot. Takot na ilagay ang sarili nyo sa public. Kasi yung takot na yon ang nagpapahinder sa inyo kung bakit hindi kayo nananalo sa pagbebenta. Kasi nahihiya kayong mag-post sa internet, nahihiya kayong magsalita sa internet. Paano kayo makikita ng customer? Hindi pwedeng mahihiyain sa mga negosyante. Sa ngayon, internet ang pinaka-the best na marketing at para makabenta.
Oo, napaka-importante ngayon yung digitalization, online. Pero ngayon naman din, Arvin, ay yung mga iba nating kababayan ay itong online ginagamit din nila sa mga scam. So ano masasabi mo rito, Arvin? Nako, gaya ng lahat ng bagay, pwedeng gamitin sa masama, pwedeng gamitin sa kabutihan. Kahit pagyaman, pwedeng gamitin sa kasamaan yung pagyaman nyo o sa kabutihan. Mamimili na lang tayo. Merong masasamang tao talaga. Pero pag trabahuan natin na mas dumami yung mabuti para mas umayos yung ating bansa. Kung pipigilan natin lahat ng scammer, baka matanda na tayo, hindi pa ubos yan. Kasi laging may dumarating na bagong scammer. Pero manatili tayong mga tapat sa ating negosyo, magsilbi ng tama, hindi nanloloko, mas padamihin natin yung mabubuti. Sa mga kasosyo mo, Arvin, ano ba talaga yung pinaka-common na pagkakamali ng small business owners? Naku, sa akin, Yusek, maraming hindi maniniwala dito. Pero ang common mistake ng mga may-ari ngayon sa Pilipinas, yung magdagdag ng bagong negosyo nang hindi pa handa yung unang negosyo. Kasi sumusunod sila dun sa tinatawag na multiple streams of income. Pang-employment yun eh. Ang entrepreneur nagpo-focus sa isang enterprise hanggang kumita yon. So don't expand ng mabilis kasi mamamatay yung una yung pinagkakakitaan. Na out of focus yun ang problema, Yusek. Tama yan. At sa tingin mo ba, Arvin, para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay dito, ano ang sekreto sa scaling of business? Nako, sa pagpapalaki ng negosyo, Yusek, ang personal ko pong pinaniniwalaan, basta mahanap mo yung product market mo, maghanap ka na ng ibang consultant na tutulong sa'yo para lumaki yun. Tulad ng may mga negosyong tutulong sa'yo magpa-franchise ka, may mga negosyong tutulong sa'yo makagawa ng software to scale yung business mo ngayon. Wag nyo na angkinin. Magbayad na kayo ng ibang negosyo to help you na mag-scale up ng negosyo. Ang ginagawang mali ng mga negosyanteng Pilipino, kapag magpapasabog na ng negosyo, magpa-scale na o magpaparami na, sinosolo nila yung trabaho. Kaya, nadede-focus sila. Nawawala yung focus nila sa customer kasi ang daming bagong impormasyon doon. Mga paperworks, legalities, system, hindi na po kakayanin ng isang may-ari yun. Pay some company na eksperto sa pag-scale na yun. Doon sa shinare mo kanina na yung unang 3 negosyo mo ay hindi nagtagumpay. Ano talaga yung humubog sa'yo na talagang challenge sa buhay mo na talagang gusto mo pa rin, hindi ka pa rin sumuko sa pagtagumpay ng negosyo mo? So, paano mo nalagpasan yun, Arvin? Malamang, Yusek, sa buhay meron talagang doon ka sa linya na yun eh. Na kahit ilang beses kang patumbayin sa linya na yun, ikaw mismo gusto mo doon. Kaya hindi pwedeng hindi ka magtagumpay doon. Hindi nga lang mabilis. Sinubukan ko kasi, Yusek, na maging basketball player. Sablay ako dyan. Sinubukan ko maging bandista. Sablay din ako dyan. Yung negosyo, nung sinubukan Mabuti hindi mo sinubukan mag-artista, Arvin. Naku, Yusek, yan yung, pag ako hindi nagtagumpay sa pagnenegosyo, yan na yung huli ko, Yusek. Pagka-artista na ako. Pero pinili ako ng negosyo. Kaya wala na ako ibang option. Bagsak na ako sa basketball, sa pagbabanda. Kailangan ko ng galingan dito, Yusek. Kasi kung hindi, naku, baka wala nang mangyari sa buhay ko. Wala nang ibang option, kundi magtagumpay sa negosyo. Oo, make or break. Yes, opo. So, paano mo ba binabalansi, Arvin, ang growth at sustainability ng isang negosyo? Dapat, ano yung tip na maibibigay natin sa mga suki natin dito, mga kasosyo natin dito? Salamat po sa tanong na yan. Kapag nag-expand ng business, ang maling nakikita ko sa mga negosyanteng Pilipino, case in point, nagdagdag sila ng bagong branch. Ang assumption nila, pag nagdagdag ng bagong branch, dodoble ang kita o benta. Hindi po ganun yun. Pag nagdagdag kayo ng bagong branch o bagong product, huwag nyo anticipate na dodoble ang benta nyo. I-anticipate nyo na hindi madadagdagan. Dahil pag in-anticipate nyo na dodoble ang benta, dyan na kayo magkakamali ng calculation. Ibig sabihin, tumansya kayo na, dadami yung pera ko, dodoble. Tapos hindi. Yari kayo doon. Ang kada expansion is a new testing. Ang kada dagdag ng bagong produkto, bagong service, is a new testing. Every move is a testing. Wag nyong ituring kagad na tama yung assumption nyo, kahit na nagdoble lang kayo. Sa ganung pag-uutak, kung mag-fail yung expansion o scaling, hindi kayo mabibigla.
Tama yan. At ikaw ba ay may tip ka na specific formula or framework na dapat gamitin ng ating mga kasosyo or yung mga aspiring entrepreneur? Nako, ang basic ko dyan lagi, Yusek, is laging start on what you have. Pag nasa utak niyo yung start on what you have, wala na kayong ibang kailangan pa. Pero pag nanggaling kayo sa utak na kailangan ko neto, kailangan ko ng ganito, kailangan ko niyan, hindi kayo makaka-execute. Pero pag sinabi mo na, lahat meron ako, kumpleto ka na. Gusto yung magtayo ng restaurant, sigurado, pag sinabi mong start on what you have, yung gamit sa kusina nyo, sobra-sobra pa yun. Yun ang start on what you have na prinsipyo ng mga kasosyo po. At dapat ay passion mo, di ba? Yes. Kasi mahirap yung hindi mo talaga passion ng isang negosyo. Tama po. At ikaw ba kanina nabanggit mo, paano yung business idea na wala namang puhunan? Kanina nabanggit mo, pwede naman. Paano mo umpisahan ang isang business idea kahit ikaw ay walang puhunan, wala kang kapital? Nako, eto yung matinding sekreto dyan, Yusek. Oo. Magbenta kayo ng wala. Ibig sabihin, case in point, gusto yung magtayo ng restaurant. Magbenta ka na ng pagkain nang hindi mo pa niluluto yung pagkain at singilin mo na kagad. Sabihin nyo, pwede ba yun? Scam yun. Hindi scam yun. Kasi after mong maningil, bibilin mo yung ingredients, lutuin mo, papadala at ibibigay mo pa rin naman yung pagkain. Nasa pinaniniwalaan lang yan. Yon ang sekreto sa negosyong walang puhunan. Magbenta ka muna, maningil, saka mo gawin yung produkto, i-deliver mo. Diba? O, nakaisip kayo, di ba? Yun lang talaga. Pre-selling. Pre-sell. Tama. Pre-sell, tama. Pre-sell ang tawag namin doon, Yusek. Okay. So, dati may napapanood ako na yung mga live video na parang nagluluto yata yung isang business mo na parang yung live by, ano ba yun? Restaurant? Chinese Opo. restaurant ba yun? So, ganun yun. Ganun ang model na Tama gusto po. mong i-impart sa mga suki natin dito, Arvin. Tama po, Yusek. Napakagandang example ng execution namin ng restaurant. Dahil kahit may pera na kami, ilang taon na kami nagnenegosyo, may capital na kami, pero hindi kami kumuha kagad ng restaurant. Nagsimula kaming magluto dun sa kusina ng isa naming negosyo. Inayos lang namin yung kusina na yon, yun na. And after a year, yung perang kinita doon, nakapagpatayo at nakakuha na kami ng malaking restaurant. So start lagi sa kung anong meron tayo at hindi yung kukuha kagad ng ganito, bibili kagad. Hindi. Start on what you have. Kahit may pera pa kayo. Tandang-tanda ko yun dahil nung nasa DTI ako, umu-order pa kami doon sa Chinese cuisine restaurant. Tama ba ako? Tama Arvin? po. Yan, recipe ho lahat yan ni Chef Jet Umali, yung partner ko dyan. Okay. So, gaano naman kahalaga, Arvin, ang mindsets or habits sa success ng isang entrepreneur, isang negosyante? Importante po, strong mindset. Iba-iba naman tayo ng mindset, pero panindigan nyo yung mindset nyo. Ang hindi maganda, yung paiba-iba kayo ng mindset. Wala kayong pinaniniwalaan sa sarili nyo mismo. So magkaka-mindset kayo, stick to it, panindigan nyo, paglaban nyo yung mindset nyo, at hindi kayo pabago-bago. Alam mo, napansin ko lang, Arvin, may mga kaibigan ako, I'm sure ikaw rin, na dami niyang mga business idea, matalino naman, magaling. Pero, alam mo yung self-doubt or yung mindset ba na the fear of the unknown. So, may tip ka ba para ito ay malagpasan ng mga aspiring entrepreneur? Thank you dun sa tanong na yan, Yusek. Kung hindi rin ako sumablay ng 3 negosyo, hindi ko madedevelop yung pagkatao ko na okay lang magkamali na magkamali. Okay lang malugi, okay lang sumablay. At walang tip doon, kailangan yung malugi, kailangan yung sumablay. Kasi doon lang talaga tayo tatatag at matututo. Wala kayong mababasang libro na pag nabasa nyo, hindi na kayo sasablay. Ang sinasabi ko, tanggapin na natin na sasablay at sasablay tayo. Magbabago ang lahat ng perception nyo sa pag-execute. Alam mo, itong first hit natin, Arvin, napakarami na kaming natututunan sa iyo. At check na ang ating mga kasosyo, mga ka-intrip, ay talagang marami rin napupulot dito sa kwentuhan natin, Arvin. At huwag po kayong aalis, magbabalik po kami ni Arvin dito sa Kabuhayan at Negosyo.
mga kasosyo, mga kanegosyo, nandito pa rin po kami ni Arvin dito sa Kabuhayan at Negosyo. Arvin, napakaganda yung explanation mo about do sa self-doubt, yung fear of the unknown. Ano naman ang epekto ng artificial intelligence o digital tools sa mga negosyante ngayon? Kasi napakalaki yung influence ngayon ng artificial intelligence. Ay, magandang tanong yan. Makabagong technology yan na magagamit ng mga negosyante. Ang take ko lang dyan, Yusek, gamitin nating mga negosyante. Pero never na i-replace yung ating creativity at desisyon. Kung gagamitin nyo yung AI para maging tamad, mali yun. Gamitin ang AI para makapag-produce pa tayo ng madami. Magkaibang utak yun, ha? Mag-AI ka para mas marami ka ng leisure time. Hindi. Mag-AI tayo para mas marami pa rin tayo ma-produce. Oo. Ngayon, yung fast-changing sa market, no? Paano dapat mag-adapt ang small businesses, even yung mga medium, sa fast-changing in market, Arvin? Nako, napakabilis na magbago ng market ngayon. Dati, inaabot ko ang pagbabago, inaabot ng 10 years. Inaabot ko rin ang pagbabago, 5 years. Ngayon, every year, may bago. Kaya, bukas lang ang ating isip tayong mga negosyante na mag-testing lang na mag-testing. Tayong unang tumesting ng mga nakikita nyong bago and walang tatalo sa mag-hire ng bata. Mag-hire tayo ng bata kasi sila yung first user ng mga bagong technology na magagamit natin. Oh, ito na ngayon, Arvin. Ito yung mga tips na ibinibigay mo sa mga negosyante, mga kasosyo natin. Alam ko, dito nagba-viral yung mga sagot mo. Ano ba ang pwede mong ibigay na top 3 business tips para sa mga aspiring entrepreneurs? Naku, ang ganda. Una, yung walang kamatayang prinsipyo ng Kasosyong Malupit Group, yung business community na pinagsasaluhan namin ng mga negosyante dito sa Pilipinas. Start on what you have. Huwag maghanap ng wala. Magsimula ka kung anong meron kayo. Pangalawa, mag-focus kayo sa inyong core gift o natural na talento. Kung malakas ka sumuntok, mag-focus ka doon. Kung magaling ka sumayaw, mag-focus ka doon. Kung mataas ka tumalon, mag-focus ka doon. Hanapin nyo kung saan kayo magaling. Hanapin nyo ang core gift nyo. Yung talentong bigay ng Diyos. Yung hindi nyo ginagalingan pero natural na magaling kayo doon, yun ang core gift. Diyan kayo magsimula ng negosyo. At number 3, manalangin lagi at huwag susuko basta-basta. Galing. So, yung top 3 na ibinigay mo na tips sa mga taga-subaybay natin, paano mo naman masasabi, Arvin, kung ready na talaga ang isang tao na sumabak sa negosyo or doon sa iniisip niya na business idea niya? So, paano mo masasabi na talaga itong tao na to, pwede ka na mag-umpisa ng negosyo mo? Naku, magandang tanong yan, Yusek. Kikwento ko rin sa inyo paano ko nalaman na gusto ko talaga magnegosyo. Nung ako'y college pa, habang nag-e-exam, Yusek, nag-e-exam, no? E di magre-review tayo sa exam kasi college student pa ako. Hindi ako nagre-review. Nagkikwenta ako kung paano ko i-execute yung negosyo. Habang nag-e-exam, imbis na sagutan ko, nagkikwenta ako sa likod ng test paper namin kung paano, anong kikitain ko pag in-execute ko yung negosyo na yun. Kumbaga, hindi na ako makatulog. Lahat ng gawin ko, negosyo ang nasa isip ko. Wala nang ibang way kung hindi subukan. Kaya nung ika-5 taong ko sa engineering, ay nag-drop po ako. Kasi kating-kati na ako magnegosyo. Pero wag niyong gagayahin yon kasi hindi tama. After ko mag-drop, nag-aral naman ulit ako. So, hindi masama ang pag-aaral. Pero kung kating-kati ka na magnegosyo, sundin mo na yung tawag ng mundo sa'yo. Magnegosyo ka na. Oo, tama-tama yan. At sa tingin mo naman, Arvin, ano ang pinaka-importanting natutunan mo bilang entrepreneur? Lalo na yung mga naging failure mo sa mga nakaraan na negosyo mo. Nako, ang pera, hindi problema. Ang pera nasa paligid lang natin. Maging valuable ka bilang tao, maging valuable ka bilang executor ng isang negosyo, ang pera humahabol sa atin. Yun ang pinaniniwalaan ko, Yusek. Dati rin akong hanap ng pera. Hanap ng investor. Pero mali pala yung utak ko. Nung ginalingan ko na lang kahit walang pera, yung pera na ang lumalapit. Kasi naging valuable na tayo. Ayun. At siguro, nakita mo na ang focus mo ay paano makakuha ng merkadong market doon sa negosyo na iniisip mo, Arvin. Tama po, Yusek. Siyempre, paglilingkod ang una sa negosyo. Serve. At ang pera, hahabol. Tama yan. At lalo pong nagiging interesting ang kwentuhan namin ni Arvin. At
Magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Huwag po kayo alis. Mga kaibigan, nandito pa rin po kami ni Arvin sa Kabuhayan at Negosyo. Arvin, napag-usapan natin yung mga negosyo kuminsan ay sa dami ng idea, business ideas ay wala naman na-execute kahit may puhunan or kuminsan yung nakatago na puhunan ay nai-scam pa, lalong-lalo na yung mga kababayan natin ng mga overseas Filipino workers na may mga puhunan ay hindi naman nila na-execute. Ang daming mga... Ikaw ba, ano ba ang may advice mo doon sa mga kababayan natin, mga aspiring entrepreneur na may puhunan, maraming business idea? Ano ba dapat ang gawin nila, Arvin? Naku, kung maraming puhunan at kaya magnegosyo pero hindi pa rin makanegosyo, wala kayong partner na malakas ang loob. Malamang kumpleto na kayo, may pera, may idea, pero wala yung someone na, tara, go na yan, game na yan, start na tayo. Kasi pag wala nun sa grupo nyo o hindi ka ganun, kahit na ang dami mo ng resources, hindi ka maka-move forward, hindi kayo maka-execute. Kaya kung hindi kayo maka-start ng negosyo, maghanap kayo ng makakasama nyo. Baka yun na lang ang kulang, yung magtutulak sa inyo at maglakbay ng may kasama. Tama yan. At meron ka bang, ano ba ang sa tingin mo na future ng entrepreneurship, lalong-lalo na yung mga small, medium entrepreneurship dito sa Pilipinas na ngayon, ang dami mga foreign brand. So, of course, tayo dapat ay tangkilikin natin yung mga locally produced, locally manufactured na mga Filipino brand. Ano ba ang sa tingin mo na future? Kasi ang dami ng mga sunset industry ngayon sa manufacturing natin. Ikaw ba, may ano masasabi mo dyan, Arvin? Naku, thank you, natanong nyo yan, Yusek, ano? Ang future ng negosyo sa Pilipinas na sineself-advocate ko, bukod sa sinusuportahan natin yung mga local brands, panahon na para ilabas natin ang mga produkto natin at ibenta sa ibang bansa. Walang tumatrabaho niyan. Napakahirap mag-export. Kung may product tayo dito, ang tagal ko nang nagdenegosyo. Yan ang hindrance ng growth sa atin. Ang hirap ilabas ng bansa ang ating negosyo. Mag-export ka lang, maaharang pa yan sa custom, babalik. May mali lang sa proseso at sistema. Maayos natin ng tama yan. Support local brands, pero buksan natin yung bagong ideya na bakit hindi natin ilabas ang ating mga local products na ibenta sa ibang bansa. Hindi lang product na saging, hindi lang product na sibuyas o bigas, kundi yung mga ating simpleng t-shirt, simpleng ginagawang mga lotion, padaliin natin yung pag-e-export niyan. Ang totoo, Yusek, binenta ko na yung iba kong negosyo tulad ng restaurant. Kasi nagfo-focus po ako ngayon kung paano masosolve ang problem na yun. Kaya pumupunta po ako sa iba't ibang bansa na maraming Pilipino para mapagduktong yung ating merkado. Producer sa Pilipinas, sumabay tayo sa global economy. Magbenta rin tayo sa labas at hindi yung bili tayo ng bili ng produkto sa labas. Kung kaya nila, kaya rin natin. Nakikita ko yung mga travel abroad mo, Arvin, at napakaganda na ikaw ay nag-offer ng serbisyo mo sa mga overseas Filipino workers, lalo na sa Middle East, Dubai. Alam mo, ako, Arvin, napakalapit din sa puso ko yung mga kababayan natin na mga overseas Filipino workers because after my DTI, naging acting secretary din ako ng Commission on Filipino Overseas. So, nakikita ko kung ano yung importansya, yung significance ng mga kababayan natin na tinatawag natin ng mga modern heroes. Yes. At napakalaking bahagi ito sa ating ekonomiya, yung kanilang foreign remittance, despite yung nangyari sa atin nung pandemic, itong mga political turmoil natin, pero kaya hindi masyado nahihirapan ang ating ekonomiya because of the foreign remittance. At kanina nga na pag-usapan natin yung mga OFW natin na gusto nilang magnegosyo. Kasi syempre yan, medyo maganda naman ang kanilang sahod sa yung mga kababayan natin sa oil-rich country, and I am referring doon sa mga OFW na kababayan natin sa Saudi, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Oman, ito ay medyo maganda yung sweldo. And of course, yung mga kababayan din natin sa first world countries, sa US, Australia, Canada. So, ikaw ba, kasi
ang usual na naririnig ko sa kanila sa business, kasi minsan ang nag-scam din sa kanila, mga kamag-anak nila or mga kaibigan nila. Ikaw ba, ano mo ipapayo mo sa mga OFW na, kasi ako, sa totoo lang, Arvin, pagka ako tinatanong nila, ayaw ko yung mga new business idea. Gusto ko yung franchise business na tried and tested. Ikaw ba, ano ba may papayo mo sa mga kababayan natin na mga OFW na nais or nag-aspire magnegosyo? Thank you sa tanong na yan, Yusek. Isa po akong anak ng OFW. Ang tatay ko ay nagtrabaho ng matagal sa Saudi at nabigyan kami ng magandang buhay. May nawawalang payo sa ating henerasyon. Ang payo sa mga OFW, pag kumita ng pera, mag-ipon, umuwi ng Pilipinas, bumili ng bahay at magtayo ng negosyo. Hindi po gumagana yon. Huwag kayong mag-iipon at umuwi ng Pilipinas para magnegosyo. Mauubos ang ipon nyo. Pakinggan nyo ang sasabihin ko kung OFW ka. Diyan ka magnegosyo kung nasang bansa ka. O, ngayon mo lang narinig yun, di ba? Tama. Marami nang nagpatunay ng mga Pilipino na OFW na nagnegosyo sa iba't ibang bansa. Wala lang boses. At yan ang sagot ko sa isang OFW, anong gagawin nila sa pera nila. Diyan kayo magnegosyo sa bansa na yan. Kung sasabihin nyo sa akin na mahirap, walang sistema, yun po ang susolusyonan natin. Magtutulong-tulong tayo para mapadali ang isang OFW na magnegosyo kung nasang bansa kayo. May pera dyan. Kaya nga dyan kayo nag-abroad eh. Kasi maganda ang cash flow dyan, ang ikot ng pera. Kaya maganda ang market dyan. Tandaan nyo yung sinabi ko. Diyan ka magnegosyo, kasosyo. Ano yung mga pwede mong maibigay na mga guiding principle sa mga kababayan natin ng mga OFW na maaring isang tip din na paano sila maka-start ng pagninegosyo nila? Yan. Sa mga OFW, number 1, huwag kayong magnenegosyo ng hindi inyo. Lalo na kung bago, scam yan. Huwag kayong magnenegosyo ng pera-pera. Yung magpapasok kayo ng pera, tas tutubo ng pera, garantisado maloloko kayo dyan. Magnegosyo kayo ng kayo ang gumawa ng produkto, kayo nagbenta. Yan ang starting point ng tunay na negosyante. At hindi yung nagpasok ka ng pera, tapos dadami, lalabas. Sa una lang yan. Sunog din yan eventually. Kaya iwas na kayo dyan. Gumawa ka ng produkto, ibenta mo sa tunay na tao. Dyan sa paligid mo, kahit nasang bansa ka man. It's good to be true, di ba? Yes. Oo, kasi yung mga inaalok sa kanila na kung ano-ano ang mga, mga interest, basta hindi maganda yung nagiging experience nila na naalala ko yan when I was still in the Commission on Filipino Overseas, naging acting secretary ako doon. So, yun yung madalas na problema ng mga kababayan natin, ng mga OFW, na kuminsan ang nag-scam pa sa kanila, mga kamag-anak nila. Malungkot na katotohanan. Nakalungkot. So, napakaganda yung na ibabahagi mo sa kanila, na tuturuan mo sila, nag-guide mo sila, Arvin. Ano naman yung pinaka-biggest failure mo as a negosyante, as an entrepreneur na-overcome mo? At paano mo to na-overcome, Arvin? Malamang, Yusek, yung biggest problem ko noon is, akala ko kaya ko lahat. Hindi ako humihingi ng tulong sa iba, pinipigure out kong magsarili, pag-aralan lahat. Maling-mali po pala yun bilang isang negosyante. Bilang entrepreneur, matuto tayong maging humble, humingi ng tulong sa mas magaling, at tanggapin natin na hindi tayo magaling sa maraming bagay. Sa isa ka lang magaling at mag-focus ka dyan. At pagkatiwalaan mo yung iba na magaling naman doon. Kaya tulong-tulong tayo o mag-partner-partner tayo o sosyo. Mayroon ka bang maibibigay na mensahe doon sa mga nag-iisip ngayon na gusto nilang mag-start ng business, aspiring entrepreneur? Ano bang ma-advise mo sa kanila, Arvin? Naku, kung meron kayong dugong negosyante, tulad din ni Yusek, kailangan kayo ng Pilipinas. Ang makakasolve sa problema natin sa Pilipinas, hindi mga politician, tayong mga negosyante. Yun nga lang, magparami tayong mga mabubuting negosyante. Kailangan nating maging enterprising na mga Pilipino. Ang huling inbensyon ng Pilipinas, OFW. That was 30, 40 years ago. Nung naimbento ng Pilipinas ang OFW, kumita tayo. Kasi nagpapasok sila ng pera galing sa ibang bansa, papasok ng Pilipinas. After nyan, wala na. Parating na ang robot, parating na ang AI. At tatalunin yun ang ating OFW. Mawawalan tayo ng cash flow. So magmadali tayong mga negosyante na i-figure out yung bago nating maimbento bilang bansa. Ano yung susunod nating
tututukang serbisyo o produkto. At salamat sa lahat ng OFW, binuhay niyo ang Pilipinas ng mahabang panahon. Oo, at napakalaking bahagi ng ating ekonomiya, yung foreign remittance ng ating mga OFW, more than $40 billion. At yan ay kahit saan man sila na bansa ay pinapadala sa atin. Tayo naman dito ay actually ang foreign remittance ng mga OFW umabot ng 3 trillion. Samantala yung total budget natin nasa 7 trillion. So, napakalaking bahagi ng foreign remittance ng ating mga OFW. Kaya, napakalaking pasasalamat natin sa mga kababayan natin ng mga OFW. Kaya, tamang-tama yung dinadalaw mo sila, Arvin, kino-coach mo sila, at ikaw ay nainganyo mo sila, na-aspire mo sila lalo, Arvin. Check na hindi lang yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas, lalo na of course yung mga OFW na marami na naman tayong natutunan kay Arvin at dapat ay may susunod pa rito. Baka may parting words ka, Arvin, sa mga kababayan natin, kasosyo natin, mga ka-intrip natin. Nako, basta negosyante po kayo, mahirap magnegosyo, pero wag po tayong susuko basta-basta. Magwawagi tayo, wag lang tayong titigil. At syempre, mag-improve na mag-improve. At salamat sa pag-invite sa akin sa Kabuhayan at Negosyo. At Yusek, maraming salamat po ulit. At sa ang tagal na nating magkaibigan. At maraming salamat po sa tiwala nyo sa akin. Ang dami ko rin po natututunan sa inyo. At basta sa tungkol sa pagninegosyo at sa mga negosyanteng Pilipino, support po ako dyan, Yusek. Maraming salamat sa iyo, Arvin. At pagdating sa mundo ng negosyo, ikaw talaga ang iniidolo na, lalo na yung mga aspiring glory to God po. business entrepreneur natin. Maraming salamat sa iyo, Arvin. At patunay po na ang tamang kombinasyon ng sipag, tiyaga at malasakit ay kayang gumawa ng negosyo na hindi lamang kumita, kundi nagbibigay din ng halaga sa ating buhay. Sa ating pong mga tagapakinig, sana po ay na-inspire namin kayo sa episode na ito. Tandaan po natin, ang tagumpay ay nasa kamay ng taong handang kumilos at magtiwala sa kanilang kakayahan. Hanggang sa muli po, ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam, nagpapasalamat na patuloy po natin suportahan ang ating lokal na negosyo. At bago po ako tuloy ang magpaalam, binabati ko po ang aking anak, Kim. Happy birthday at belated happy birthday na rin kay Pogi. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Ako po si Gani Makatuman at ito po ang Kabuhayan at Negosyo. Samantala, yung mga hindi po nakapanood ng nakaraang episode natin, pwede po natin balikan yan through my YouTube channel, Gani Makatuman, at ang aking Facebook page, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Siyempre, huwag natin kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-follow na rin natin para sa mga updates at bagong episode. Ako po uli, si Gani Makatuman, at ito po ang Kabuhayan at Negosyo.